ng Diyos unconditionally. Kaya pati yung mga taong yan, mahal pa rin ng Diyos yan. Kaya pinalabas niya ang kasamaan nila dahil mahal sila ng Diyos para makita nila ang kasamaan nila. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Ako'y natutuwa at kayo ay nagiging bahagi nitong ating talakayang ito. Lalo na ito'y parang timely po ang lahat. At ang maganda po lalo at ang nagpaganda nito ay ang mga tanong ay galing sa mga kabataan sapagkat sila ay concerned sa nangyayari sa mundo. Hindi lang sa mundo, dito lalo na sa ating bansa. Masyado ho eh. Sila ho yung mabubuhay pa. Kami alis na kami. Pero let's give. Ito si Michaela kanina pa may gustong sabihin eh. Ano ba yung gusto mong sabihin? Ano po kaya yung mako-comment nyo doon sa mga anak ng contractor na sobrang parangya po sa Facebook? Like yung mga relo po ay halos nagkakahalaga ng kalahating milyon. Maganda po halos po kaya magpakain ng isang barangay ang kanilang mga suot-suot. Ano pong ano nyo? Abay, masyado ng extra. Totoo yun. That is too much. That is too much. Yun ay talagang dumating na ang sukdulan. At hindi lang yun. Imagine, yung sabi nga ng mga obispo, hindi na sila nagkaroon ng modesty na yung pera nila ay huwag ipangalandakan at ang kanilang kayamanan ay ang nangyayari pa nga. Ay grabe, ginagamit pa ang social media para ayan, nakuha mo, makabuti naman pala yun. Nakabuti dahil yan. Huling-huli ngayon sila. Ebidensya na po. Ebidensya yan. Opo. Kaya may pamamaraan din si God. Kaya dumadating yan eh. Katulad ng sasabihin nito. At ikaw nga pala, May, parang meron ka rin gustong idagdag doon sa sinabi ni Michaela. Ano ba yon? So yun na nga po. Are they equally responsible po sa nangyayari ngayon? Na Sino yun? Yung sinong equally? Yung mga batang yun. Yes po. For their lavish lifestyle and wanton display of wealth while other Filipinos are suffering in the flood. Do you think they are equally responsible? Sa kanilang ginawa. Sa by law, parang hindi. Hindi sila mapaparusahan. Kung ang kanilang magulang man ay mapaparusahan because of yung mga corruption nga at anomaly. Pero sa mata ng batas, parang hindi sila mapaparusahan doon because hindi naman sila accomplice eh. Sila yung beneficiary noon. Pero yung kanilang actuation na yun yung mabigat eh. Yung kanilang showing off ng kanilang wealth na yon before God, that is major. Bahala na ang Diyos doon. At sa atin din naman, parang tayo na-offend din doon, parang hindi maganda rin yun. So, pero hanggang doon na lang. And I hope these children ay mahinto na yung mga ganong gawain after na magkaroon na ng justice sa Pilipinas at sa mga taong sa kanilang mga magulang. Huwag din naman na sana nilang sisisihin ang magulang kasi ang lagi kong ina-emphasize dito yung bang the element of hatred, the element of anger. Kasi yan ay galing sa devil hindi yan sa God. Ayaw ni God yung hatred Ayaw nun. Kaya, yung sabi ko sa inyo, that's not joke. Lunurin sa pag-ibig. God has loved us so much. In spite of us being sinners. Sino ba sa atin ang banal? Wala. Pero mahal tayo ng Diyos unconditionally. Kaya pati yung mga taong yan, mahal pa rin ng Diyos yan. At kaya pinalabas niya ang kasamaan nila. Dahil mahal sila ng Diyos para makita nila ang kasamaan kanilang ginawa. At nang sila'y magsisi sana sa kanilang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Lahat yan ay toward
sa pagbabalik loob sa Diyos. At mahalaga yan dahil parang ito na yung bunga ng Jubilee Year. Kasi ang Jubilee Year, yan ang idea eh. Na talagang magsimula sa simula, magsimula sa wala't wala. Kaya yung mga yan, alisin na yung masasamang ugaling yan, masasamang diwang yan, alisin na yung mga sistemang yan, at ibalik sa tama. Kung mangyayari yun, wow! Oo. At yung mga bata naman sana ay magbalik loob din. Humingi din ng tawad. Pagkat hindi rin maganda ang kanilang ginawa. You're watching ETVN Philippines.